Yo, mga lodi at lodi kicks, magpipintura po tayo ng kinalawang na bubong. So paano nga ba ang magpintura ng kinalawang na bubong? So, bago po ang lahat, subscribe, comment, like, and share po para updated po kayo sa ating mga videos. Salamat po. Okay, mga lodi at lodi kicks, magpipintura po tayo ng kinalawang na bubong. So bago pinturahan ang kinalawang na bubong, ano ba ang kailangan at ano ba ang dapat na gawin? Kasi po, ang kinalawang po na bubong ay madulas. At saka, nasa third floor ka pa. Pagka nadulas ka po dyan, pwede ka pong mahulog. So, ano po ba ang kailangan at gawin? Okay, mga lodi at lodi kicks, ito po. Kailangan po ng harness at saka lubid. So, ang harness at lubid ay mabibili sa mga construction supply po, mga lodi at lodi kicks. Kaya kung makikita nyo dyan, mga lodi at lodi kicks, nakaharness po ako dyan at nakakabit ang tali, kung saan nakatali ang tali sa isang bagay na pwedeng pagkabitan, saan nakasafety ang tali, na kung sakali ay madulas ay hindi po kayo mahuhulog sa bubong at babagsak sa lupa. Siyempre, maiwasan ang pwede kang dalhin sa ospital o kaya sa sementeryo. So ayan, nakaharness po ako, nakatali po sa lubid. Okay, simulan natin, mga lodi at lodi kicks. Paano ang magpintura ng kinalawang na bubong? Ang bubong po ay luma na po yung bubong. Bali, meron na po siyang dating pintura. So, kinalawang din po siya, kaya ano ba ang dapat gawin? So, ito po ay dahil nga siya ay kinalawang at may dating pintura, kailangan pong linisin muna. So, paano nga po pala ang paglilinis? Paano ba ang gagawin pag pinturahan itong kinalawang na bubong na may pintura pa? So, una, dahil nga po kinalawang ang bubong po, mga lodi at lodi kicks, kailangan po natin ng rust converter. So, ang rust converter po ay maraming brand po yan, mga lodi at lodi kicks. Pwedeng bilhin sa litro o kaya sa galon. So, ang nagamit po naming rust converter na brand, meron po yung Time Out at meron din po yung Toro, mga lodi kicks. So, paano ang paggamit ng rust converter? Okay, so meron na po tayong Time Out o kaya Toro na rust converter. So, kailangan natin ng paintbrush, mga lodi kicks. So, yung rust converter po ay ipapahid mo sa bubong lahat ng bahagi ng bubong na pipinturahan. Ipapahid po yung rust converter sa pamamagitan ng paintbrush. So, pagka lahat na
Lahat ng bahagi ng bubong na pinturahan ay nalagyan na po ng rust converter. I-standby po siya ng hanggang overnight po, hanggang kinabukasan, para umepekto ang rust converter. So, kinabukasan mga Lodi at Lodi Kicks, kakaskasin po natin ang bubong na nilagyan ng rust converter sa pamamagitan ng pwedeng steel wire brush o kaya steel spong o kaya Scotch Brite. So pagka nakaskas na po yan ay pwede na nating linisin ng tubig at damit. O pwede pa rin yung spong na Scotch Brite. So, panglilinis po yun kasama ng tubig. At pagkatapos po yun, patutuyuin po yung bubong. At pagka natuyo na at malinis na, pwede nating walisan o kaya punasan ng damit na tuyo. So pag malinis na, pwede na po nating pinturahan ng red oxide na primer po mga Lodi at Lodi Kicks. Kaya ayan po mga Lodi at Lodi Kicks, ang nakikita nyo po dyan sa video na yan ay akin po siyang pinipinturahan ng primer na red oxide mga Lodi at Lodi Kicks. So ayan. So ayon sa boss ko, sa primer, sabi niya hanggang second coat ang primer mga Lodi at Lodi Kicks. So ang pagpipintura ay syempre may proseso yan, at kung ano ang gusto ng boss, yun ang masusunod. Kasi siya ang magpapatrabaho, siya ang bibili ng materyales, siya lahat ang expenses. So kahit na paano ay boss pa rin ang masusunod dyan mga Lodi at Lodi Kicks. Ngayon, pagka natapos na yung second coat sa primer, ay pipinturahan ng top coat. So depende na rin sa boss yan kung ilang coating ang gusto niya hanggang sa final coat. So yan po mga Lodi at Lodi Kicks, ganyan po ang pagpipintura sa kinalawang na bubong. Okay mga Lodi at Lodi Kicks, subscribe, comment, like, and share po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po dyan, para updated po kayo sa ating mga videos po. Okay mga Lodi at Lodi Kicks, dahil mahaba po itong video na kuha ko ito, baka pwede ko pang talakayin ang pwede kong tatalakayin dito sa video na to. Okay, baka pwede naman nating talakayin ang sahod sa pagpipintura. Okay, ganito po yan mga Lodi at Lodi Kicks. Magkano nga ba ang sweldo sa pagpipintura mga Lodi at Lodi Kicks? Bali, ang sahod po sa pagpipintura ay 700 kada araw po mga Lodi at Lodi Kicks, kasama po ng pagkain at merienda.
So, pagka naman na halimbawa walang walang kasama yung sahod na 700, walang merienda, walang kain. So, ang sahod po dyan ay 800 to 850. Yun po ang sahod sa pagpipintura po, mga Lodi at Lodi Kicks. Ayun. Ano nga pa ba? So, yun po ang sahod po sa pagpipintura. So, tinalakay ko po dito sa video na to kung paano pinturahan ang pupong na kinalawang. So, sabi ko po sa una, syempre may harness, may tali, then susunod kailangan i-apply ang rust converter. So, pagka bibisitahin niyo po ang aking YouTube channel na Fernando Mangapan Mix Vlog, kasi dito sa video na to hindi niyo makikita kung paano ko ginawa ang pag-a-apply ng rust converter sa bubong, ay nasa YouTube channel ko po kung paano yung paglalagay ng rust converter sa bubong. Saka di pa rin nakita sa video na to kung paano kaskasin ang bubong, lilinisin bago siya pinturahan. Ay bisitahin nyo lang po ang YouTube channel ko, Fernando Mangapan Mix Vlog po. Makikita nyo po doon ang video, naka-live po siya. Kaya po hindi nyo po makikita dito mga Lodi at Lodi Kicks. So, dito po makikita nyo dito paano ko siya pina-primeran ng red oxide. So, kung gusto nyo makita kung paano ko nilagyan ng rust converter, kinaskas at dilinis yung bubong bago ko pinunturahan, ay bisitahin nyo lang po ang YouTube channel ko, Fernando Mangapan Mix Vlog po. Makikita nyo po doon ang proseso po, mga Lodi at Lodi Kicks. Okay, uulitin ko po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ko dyan. Subscribe, comment, like, and share po para updated po kayo sa ating mga video. Salamat po.